Magandang gabi sa inyo. Viernes, bukas. Ngayon ay Huwebes. Huwebes pala ngayon. Diyos ko, nagmamadali na. Gusto ko na magpahinga kasi. Napo na kayo itong mga araw na ito. Para yung tulog ko. Oo, ang sarap ng tulog ko talaga. Kanina, dahil Huwebes ngayon di ba? Nagising ako 11:45. Just in time for my lunch. Di nakatipid ako ng breakfast. Kasi hindi pa ako nagugutom Ay nako, magandang gabi sa inyo. Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11:30 ng gabi. Ngayon po ay January 16, araw ng Huwebes. Ayan. At siyempre tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 Cagayan de Oro sa Ormoc. Tayo po ay napapakinggan sa 99.9 FM Dream Radio at 107.9 Kaboses Radio Tacloban. Kasama din po tayo napapanood. Kasabay napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal TV. At kung wala pa kayong cable service ng Signal, pakabit na ho. At sayang, ang dami niyong namimiss na mga programa sa Channel 19. Alright, 39 after 9, pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes at 16 ng buwan ng Enero. Samantala, narito si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, January 16. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa unang kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Marcos, talata 40 hanggang 45. Nung panahon yun, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ng ganitong maigpit na bilin, huwag mong sasabihin kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at pagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Giliw ng mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat, 9:44 ang tumpak na oras. Kumusta bang maghapon niyo? Nako, napon ako yung mga halaman ko, hindi ko nadidilig. Tuyo na mga lupa. Mag-iingat ho tayo ho. Ako'y nagtataka medyo malamig na ang panahon ngayon. Maraming may sipon ngayon, di ba? Maraming inuubo ngayon. Pero ang dami kong nababalita ng mga sunog.
Doon sa amin, kahapon lamang merong sunog pero hindi naman ganong kalayuan sa amin. Pero bakit itong panahon na ito wala pa namang Marso, di ba? Mga buwan ng Marso, Abril, diyan nagsisimula ang maraming sunog sa atin dahil mainit. Baka naman sa dami ng mga gumagamit ng mga jumper, mga nagnanakaw ng kuryente, di ba? Posible rin po. Mga nagnanakaw ng kuryente, hindi na makaya ng transmission ng kuryente, kaya yan, sumasabog. Ay nako, mga pasaway talagang tao. Bawal yan. Bawal nga, oo. Bueno, itong bahaging ito ng ating programa ay atin pong itatampok ang bahagi ng itinampok natin sa programang Face to Face, Harapan, na sumasa inyo po at mapapanood po ninyo Lunes hanggang Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa pangunguna ng batikang journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang matagal na nating kasama ang harapang tagapayo na pinangungunahan po ng kampanilyang abogada na si Attorney Lorna Capunan, si Dr. Camille Garcia, ang ating official house psychologist, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag po ng programang Dr. Love dito po sa 105.9 True FM. Kung nais po ninyong magkomento sa inyong mapapanood ngayong gabi, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag kayo sa ating mga hotlines. Ang ating hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating tampok sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang trash talk. Narito at panoorin natin. Yun! Nako, marami na po talaga ang nakapagpapatunay na may pera sa basura. At yan ay marangal pa ring pinagkakakitaan. Kaya hindi nakapagtataka na maging ugat ito ng alitan. So, eto na ang nagrereklamo. Gina, humarap ka na! Ayan, Gina. Kumusta ka na? Okay na po. Alam mo, kanina pa kita nakikita doon sa likod. Kanina ka pa nakasimangot. Anong problema mo? Yun nga po kaya ako nakasimangot kasi nakikita ko po yung mukha ni Jenna, nandito rin pala siya. Ay, syempre. Syempre, face-to-face harapan. Ayoko nga siya makita na ano na ako sa kanya kumbaga parang na rin siyang basura sa akin. Ayoko na po talaga. Pero magkaibigan kayo dati. Opo. Tapos, anong nangyari? Yun nga po, kasi po, kahit po naman kami tanghaling magising, basta po yung suki po namin sana, huwag niyang kunin. Kasi meron naman po siyang sariling suki na kunukuha na ng basura Paano ba yung, iba yung bawang klase kasi yung style ng pangangalakal, ano? Opo. Meron talagang mga may kanya-kanyang area sa Smoky Mountain. Opo. Meron din kanya-kanyang area sa iba-ibang mga tambakan. Yung style nila, Donita, yung house to house, ano? Opo. House to house sila. Opo. So, bahay-bahay yan, mga tambakang maliliit, yun yung binabaybay ninyo. Opo. Ano yung kariton? Meron po. Kariton ang Opo, dala may nyo. kariton po. So, mahaba yun, mahaba. Opo. Ano yun, maghapon na yun? Opo, nasa amin po kung gusto namin magpahinga ng tanghali para kumain, tapos po babalik po ulit kami ng hapon, hanggang gabi na po yun. Okay. Mangunguha na po kami ng basura. So, ilan kayo, sa kahabaan ng C3, ilan kayong mga nagkasundo na maghati-hati at may kani-kanya kayong suki? Dati po kami ni Jenna, magkasama po talaga po kami. Tatlo po kami, asawa ko po, si Jenna po, tsaka ako. Tapos sa ibang lugar po, iba-iban po yun. Kaya nga po kami nag-away ni Jenna, pati po asawa ko. Kinukuha rin niya, kala niya basura yung asawa ko. Diba? Kinolekta din ang Opo. asawa. Oo. Kala po niya basura yung asawa ko. Kahit pangit po yung asawa ko, mahal ko po yun. Huwag niya agawin sa akin. Huwag niya pong kunin yung asawa ko. Talaga namang pinagsabi mo pang pangit ang asawa mo, ha? Totoo naman po, pero mahal ko po yun. Nagsasabi lang daw siya ng totoo. Honest. Okay. So, pumatol naman ang asawa mo. Yun nga po nakita ko po silang dalawa, naghahawakan ng kamay Ay! Paano po hindi ako magagalit kay Jenna? Ayoko na makita si Jenna. Ayun. Ayoko na po talaga, ma'am. Okay.
Ano ang naging simula? Okay, agawan. Ano ang pruweba mo na inaagawan ka niya ng pwesto? Una, paano ba ang hatian? Ano ang usapan? Ganito po kasi, ma'am, yung nga po sa mga bahay-bahay po, nangungadekta kami ng basura. Tapos pagka yung bayad po, kung meron babayad po ng 10 piso, 20, 30, meron kami lalagyan, ipunan namin. Pagdating po ng gabi, atin namin 3 yun. Tapos kinabukasan po, humiwalay na sa amin si Jenna. Yung suki namin ang kinukuha namin, siya naman ang kumuha ngayon. Pagpunta namin sa kukuha namin ng basura, wala nang magtapos sa amin. Kinuha na ni Jenna. Paano naman po ako, ma'am? Kumakain din naman po kami. Nagbabayad po kami ng bahay. Saan na kami kukuha ng pambayad ng bahay kung kukunin niya lahat sa amin ng suki namin? Magkano ang kinikita mo? Take home. Dati po, ma'am, maabot po ng 500. Mula nung inagaw niya, man, naging 200 na lang po. Paano po kami makakabayad? ng mga utang Kada po namin? araw, no? Opo, ma'am. Magkano yon? 200 times 5. Kung 5 araw sa isang linggo, 1,000, 4,000 a month. Mga ganon. Opo, ma'am. Ito ha, nagsaliksi kami eh. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kailangan ng isang pamilya na kinikita para mabuhay ang 5 katao ay mahigit 12,000. 12,000 a month. Para mabuhay ng maayos, kumain ng 3 beses isang araw, ang pamilya na may 5 miyembro, nanay, tatay, 3 anak. Yun nga po, ma'am, Hindi na nga po nagkakasya, nangaagaw pa itong Jenna na to. Hindi na marunong mahiya. Kala niya siya lang yung marunong maguto. Marunong din naman kami, ma'am, Meron kayong anak? Meron po, Ilan? ma'am. 6 po, ma'am. 6. 8 sila sa bahay. Tama na. May bala ka pa? Wala na po, ma'am. Wala na? Hindi na po. Paano? Dali na po ako, ma'am. Dapat lang? Dapat nung... Naku, ikaw talaga. Dapat 3 pa lang. Nag-ano na. Pero ma'am, 6 na yan. Napapaaral mo ba? Opo, ma'am. Nag-aaral naman. Nag-aaral naman Bunso sila. na lang po yung nag-aaral, ma'am. Yung iba po, ma'am. Yung 3 po, may asawa na po. Okay. Kasi nangungupahan po kami. Okay. Aba, ewan ko, papa. Meron kayong pambayad ng upa? Yung nga po, ma'am, dati po nakakabayad po kami, ma'am. Ngayon, di na ako nakakabayad. 3 buwan na po, ma'am. Mula nung inagaw sa akin ni Jenna, yung mga suki namin sa basura. Magkano naman ang isang buwan ng renta? 6,000 po, ma'am. Ay, ang laki. Ilabas na nga po natin ang kabilang panig. Ang inirereklamong gigil sa pangaagaw daw ng suki at pwesto. Jenna, humarap ka na. Sa mukha mo, te! Ano ka ba mo? Inaagaw sa'yo! Pero ano sabi ko inaagaw mo? Ikaw ang mga-agaw ka talaga! Mga-agaw ka! Yung suki ko! Nagpaubaya ka! Hindi yun totoo! Yung mga suki ko! Ano usapan natin? Manganganak po kasi ako sa bunso ko. Sabi ko, Tapos ka na mga anak nakita ko nun. sila, wala Tapos silang ka na mga anak. trabaho, ma'am. Ngayon po kinausap ko sila. Sabi ko, te, manganganak naman. Total, manganganak naman ako. Pwede kayo muna manguha ng basura sa mga kinukuhanan ko. Umuha ko sila. Tapos, ang usapan namin hanggang sa lumakas lang ulit po ako sa panganganak. Ngayon, nung bumalik na po ako, nagsabi na po ako, te, kaya ko nang maghakot po ulit ang basura. Pwede bang bukas mag-umpisa na ulit ako? Hindi sila sumagot. Pero hindi binaliwala ako naman po yun eh. Yung parang, kasi hindi ko naman alam na nagagalit na siya eh. Mga ilang araw, naririnig ko yung kapatid ko, te, sabi niya, parang nagagalit sa'yo si Ate Gina. Sabi ko, bakit? Naagaw mo rin yung mga suki. 3 taon akong nagkukuha ng basura doon. Pinag-ano ko lang sila dahil mga anak ako. Ngayon ako pa nangaagaw ngayon. So ang sinasabi mo, Di asawa ko, ano? Hindi bumalik na. Hindi mo bakit? Ano? Hindi ako natatakot sa'yo. Saan hindi ako natatakot sa'yo, Basta Jenna? ako kaysa Ayoko na sa'yo. makita ipagmumukha mo eh. Ha? Mas lalo na may mukha mo, nakakaya naman sa'yo. Lalo na ako yan ngayon. Kaya naman pala. Kasi asawa ko pinapatulan mo. Wala akong Para ginagawa magkaroon ka lang ng ano. Ginagalang ko nga kayo Kalakal. mag-asawa, pero hindi ka nagpapagalang. Ano? Ginagalang mo ba ng gano'n? Hawak-hawak pa kayo ng kamay? Wala kang alam. Wala kang alam sa hawakan ng sinasabi mong kamay. Talaga, nakita ko Alam kayong mo yung dalawa. asawa mo, kung ano yung ginagawa sa akin, kaya ako binibigyan ng ano. Kaya ka binibigyan ng Utang na kalakal. loob. Utang na lang Utang yun. na loob yun. Kala mo kalakal yung asawa ko, kukunin mo sa Bakit? akin. Kailangan nyo mabuhay. Mas kailangan mabuhay ng mga anak ko. Ayoko na kita makita. grabe. Ano ko? Ito na. Ang tawag dito ay... ang rampa ng kagandahan. Ayan. Okay.
O, tahimik muna tayo, ha? Yan. Okay. Okay. So, Dr. Love, magagamot ba ng love itong ganitong kabuhayan ang pinag-uusapan? Ate Kurig, lahat naman magagamot ng pag-ibig. Bakit nga naman ang mga babaeng pinahihirapan namin? Palagi na lang, anong tawag doon, yung sa mga babae, tatalian, ano? Bakit hindi kami magpatali? Pwede naman eh. Di ba? Pwedeng magpa-vasectomy sa mga lalaki. Naging trend na lang yun ng mga babae nagsasakripisyo. Wag na. 12 beses ng anak yung tao. Kawawa naman. Yung hamon ng lalaki magsakripisyo. The problem here is, Gina, alam mo, may kasabihan tayo na wala kang makikitang maganda sa buhay mo pag punong-puno ng galit ang isip mo. No? At walang mabuting mangyayari sa iyo pag palaging galit ang nasa isip, no? Baguhin natin 'yon. May nakita ko magandang Christian value kay Jenna na gusto kong i-share sa ating lahat, no? Sabi ni Jenna, bago siya nanganak, yung teritoryo niya ay pinagkatiwala niya kay Gina. Understood na yon. Pagkatapos siya manganak, kukunin niya yon. Pero ayaw nang ibigay ni Gina sa kanya. So ang ginawa ni Jenna, humanap siya ng ibang teritoryo para walang gulo, pagbibigay. At nakita yon ng asawa ni Gina. Kaya siya tumatanaw ng utang na loob. No? Sana makita mo yung ganda ng pakitungo niya sa iyo na pupwede mong gawin sa iba din. No? Pag may nakita tayong biyaya sa iba, isabuhay natin at i-share natin sa iba para kumalat ang biyaya at gumanda ang takbo ng mundo na wala na yung galit, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Ate Kuring, salamat sa iyo, Dr. Love. Maraming salamat. Yan ang iniintay ko eh. Akala ko magagalit ka na naman eh. 9:56 ang tumpak na oras, mga kapatid, sa programang Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11 ng gabi. Baka ho sakali na meron kayong reaksyon or opinion o komento sa inyong napanood ngayong gabi sa ating Pes to Pes, here at the Dr. Love. Pwede ko kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Otherwise, po pwede ko kayong tumawag sa ating mga hotlines 8689-3289 at 8689-3290. Maaari kayong tumawag, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon na masabi niyo ang gusto niyong sabihin, anumang opinion meron kayo hinggil sa napanood niyo sa ating Pes to Pes. Here at the Dr. Love. Magkita-kita po tayo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa programang Face to Face Harapan. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show. Oras natin, ganap na ang 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating palatuntunan. At nais kong tunghayan ang ating tampok na liham kasaysayan ngayong gabi, buhat sa Bulacan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jonathan, 30 anyos, taga Bulacan. Dr. Love, hingi po sana ako ng tulong sa inyo. Gusto ko pong maliwanagan ang tungkol sa isang bagay. Ako po ay may kasalukuyang girlfriend, 3 taon na po kami, at siya na nga po ang tinatanaw kong makasama hanggang sa pagtanda at pinapangarap na mapakasalan at maging ina ng aking magiging mga anak. Kaya nga lamang po, Dr. Love, mayroon po siyang inilihim sa akin. Sa 3 taon namin, ni hindi man lamang siya nagtangkang sabihin sa akin yun. Ang masakit po sa akin, sa iba ko pa nalaman at sinubok pa niyang magsinungaling. Nalaman ko po sa pinsan ko na ang bata po pala na nakatira sa kanilang bahay, na all this time, akala ko pamangkin niya ay anak niya po pala. Kung sinabi niya po agad ito sa akin, sana hindi issue ito. Pero itinago niya po kasi. Ngayon, ang sinabi ko po sa mga magulang ko, parang nawala ang amor nila.
sa aking fiancé. Ang sinasabi nila sa akin, pag-isipan ko raw ng mabuti kung siya pa rin ang babaeng pakakasalan ko. Ang sabi po kasi ng mga magulang ko, package na raw po sila. Kapag pumatal daw ako sa single mom, automatic, 2 responsibilidad ang bubuhayin ko. Hindi naman daw po pwede na hindi ko akuin ng bata kung bubuo kami ng pamilya. Dr. Love, naisip ko lang, kung maaga pa lang na sinabi niya na baka siguro mas maayos na na-introduce sa akin at sa mga magulang ko, baka po ngayon napamahal na kami sa bata. Hindi po ba? Isa pa, ang hindi ko maintindihan, ano ang naging dahilan niya para itago sa akin? Natatakot na mahusgahan o hindi ko matanggap? Hindi man lang niya naisip na hindi habang buhay na maitatago niya sa akin ang bagay na ito. Ngayon, Dr. Love, nung kinausap ko siya, ang sabi nilang sa akin, wala raw po talaga siyang balak sabihin. Nakausap niya naman na raw po ang kanyang mga magulang na kung sakaling matuloy ang mga plano namin sa pagbuo ng pamilya, iiwan na raw po ang mga anak niya sa mga magulang niya. Pumayag na raw po ang mga ito. Kaya lang na-turn off ako ng kaunti, Dr. Love. Anak niya po yun. Kahit sabihin na mahal niya ako, parang hindi naman po tama na pagkatapos niyang ilabas sa mundong ibabaw yung bata. Basta na lamang niya iiwanan kapag hindi okay sa circumstances. Ngayon, napakaraming tumatakbo sa isip ko, Dr. Love. Siya pa nga ba ang gusto kong pakasalan? Hindi na siya ang babaeng nakilala ko. Ang babae po kasing nakilala ko, hindi sinungaling. Laging transparent sa lahat ng bagay. Isa pa, mapagmahal, makatao, at hindi immoral. Pero ano siya ngayon? Naguguluhan ako, Dr. Love. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ipagpatuloy ang relasyon namin? Bigyan siya ng pagkakataon sa kabila ng pagsisinungaling niya sa akin? Pero paano ang anak niya? Gusto niyang iwan sa kanyang mga magulang. Parang hindi ko naman po yata kaya ang ganun. Kawawa naman po ang bata. Sana po mapagpayuhan niyo po ako. Tama po ba ang papasukin ko na paninindigan ng isang single mom? Thank you in advance, Dr. Love. Gumagalang, Jonathan. Ang tinig ni Helen Reddy at ang awiting You and Me Against the World. Ito ang kadalasang sinasabi ng mga nagmamahalan. You and me against the world. Dalawa tayo. Kalaban ang mundo. Bagay na bagay dun sa liham kasaysayan na padala ni Jonathan, 30 anyos ng Bulacan. Balikan natin ang kanyang kasaysayan. Jonathan, maraming salamat sa iyo. My girlfriend si Jonathan at 3 taon na ang kanilang relasyon at napakaganda ng kanilang pagsasama, ang kanilang relasyon at sabi niya ay fiancé na niya itong babaeng ito. Ibig sabihin kung fiancé ay nakatakda na silang ikasal, no? Engaged to be married. Kaya lamang, doon sa 3 taon na yon ang kanilang pagsasama ay walang nabanggit sa kanyang problema itong kanyang girlfriend. Nalaman lamang ni Jonathan sa ibang tao, sa kanyang pinsan, kung ano ang tunay na kasaysayan. May nagmarites kay Jonathan hinggil doon sa kanyang girlfriend. At nalaman ni Jonathan na ang kanyang girlfriend ay may anak na. At ang anak ng girlfriend niyang ito ay nandun sa bahay at ang pakilala niya ay pamangkin niya. Yun. Now, ang sabi ni Jonathan, makinig kang mabuti sa akin, Jonathan, ha? Nalaman ko po sa pinsan ko na ang bata po palang ito na nakatira sa kanilang bahay, na all this time akala ko'y pamangkin niya ay anak niya po pala.
Kung sinabi niya po agad ito sa akin, hindi sana issue. Pero itinago po niya. Okay, Jonathan. Kung sinabi niya sa'yo, sana hindi issue. I doubt it. Sa klase ng pagtingin mo dito sa girlfriend mo, magiging problema ito. Kasi, napakalaking bagay para sa'yo na nailihim niya yung kanyang anak. Gusto kong unawain yung kanyang sitwasyon bilang isang babae na naging, anong tawag dito, isang babae na na aksidente. Ano? Tama ba yun? Single mom na sinamantala ang kahinaan ng kanyang dating nobyo at doon sa kanyang relasyon na yun, sa kanyang nobyo, gusto kong paniwalaan na nagmahalan sila at minahal niya yung lalaking yun. Siguro nang malamang nabuntis niya, hindi na nakayanan naharapin ang kanyang responsibilidad at iniwanan ang girlfriend mo. At ang girlfriend mo ay may dignidad na hindi naman ilaglag yung bata, binuhay yung bata, sapagkat yun ay dugo ng kanyang dugo at laman ng kanyang laman. Lamang natakot siya na baka hindi mo matanggap. Ayun na nga, ang kinatatakot niya, baka hindi mo matanggap kaya hindi niya sinabi sa iyo na mayroon siyang anak. Yun na nga ang nangyayari ngayon. Matapos mong malaman, napakalaking issue para sa iyo yung kanyang anak. Kaya wag mong sabihin sa akin na kung hindi niya itinago ito sa iyo, hindi sana magiging problema. Kasi kung talagang mahal mo itong babaeng ito, kahit may anak siya, hindi problema yon. Ngayon pa nga lamang napakalaking issue na sa'yo, yung anak niya. At kung ako ang girlfriend mo at malalaman ko ang reaksyon mo dito sa sitwasyong ito, baka aatras ako sa'yo. Kasi baka utang na loob, parang malaking utang na loob para sa'yo, natatanawin ko, napakasalan mo ko dahil buy one, take one. Kagaya ng sinasabi ng mga magulang mo na it's a package. Nagpakasal ka sa isang babae, may anak ka kaagad, buy one, take one. So what? Kung talagang mahal mo ito, ano? Para namang napakalinis natin, parang hindi tayo nagkakamali. Itong babaeng ito nagkamali dahilan sa pag-ibig at pagtitiwala sa isang lalaking kanyang karelasyon dati. Kung hindi pa siya winalanghian ng kanyang boyfriend, di wala siyang problema. Di may pamilya siya. Kaso, yung kanyang boyfriend, matapos siyang pagsamantalahan, nang malamang may responsibilidad, tumakbo. Saan nandoon ang pag-ibig mo, Jonathan? Di ba? Kung ang pakikinggan mo ay ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga kapitbahay mo, ang nanay mo, ang mga kamag-anak mo, ang sasabihin niyan, package yang bibilin mo. At kapag pumatol ka sa isang single mom, automatic dalawang responsibilidad ang bubuhayin mo. Hindi naman daw pwede na hindi ko akuin ang bata kung bubuo kami ng pamilya. Exactly. Gaano karaming bigas ba ang kakainin niyang batang yan? Gaano karaming ulam ba ang kakainin ng batang yan? At alam mo ba kung gaano kadakila ang tingin ng girlfriend mo sa'yo kung pakakasalan mo siya kasama yung anak niya? Ang taas ng pagtingin niya sa'yo. Pero kung malalaman lamang ng girlfriend mo na ganyan ka at parang pinandidirihan mo siya dahil nagkaanak siya sa iba, dahil single mom siya, hello! Magsalamin ka nga. Tingnan mo nga ang sarili mo kung walang kapintasan sa'yo. Naisip ko lang, Dr. Love, kung maaga pa lang na sinabi niya na baka siguro mas maayos na na-introduce sa akin ng mga magulang ko, baka po ngayon napamahal na kami sa bata. Hindi.
Hindi ako naniniwala dyan. Kung ipinakilala siya, ang bata sa iyo na anak niya, baka hindi nagtagal ang inyong relasyon sa klase ng pag-iisip mo. Kasi ngayon pa lang, parang napakasamang tao na ng girlfriend mo dahil may anak siya. At hindi ganito, Jonathan, ang kilos at pananaw ng isang nagmamahal. Pag nagmamahal ka sa isang tao, tatanggapin mo siya kung ano siya. Kahit na unano yan, kahit na maitim ang kulay niyan, kahit bungal yan, kahit duling ang mata niyan, pag minahal mo, tatanggapin mo yun. Ngayon, Dr. Love, nung kinausap ko siya, ang sabi nilang sa akin, wala raw po talaga siyang balak sabihin. Nakausap niya ang kanyang mga magulang at kung sakaling matuloy ang plano namin ng pagbuo ng pamilya, iiwan niya raw po ang mga anak niya, ang kanyang anak sa kanyang magulang. Papayagan mo ba yun? Kung mahal mo itong babaeng ito, papayagan mong yung kanyang sariling anak ay mahihiwalay sa kanya dahilan sa ayaw mo ng may anak yung napangasawa mo. Alam mo, wag mo nang pakasalan yung babaeng yan kung ganyan ang pananaw ng iyong isipan. Dr. Love, na-turn off ako ng kaunti. Kahit na mahal niya ako, parang hindi na po tama na pagkatapos niyang ilabas sa mundong ibabaw yung bata, basta na lang niya iiwan yung bata kapag hindi okay ang circumstances. Kita mo? Gusto niyang magsakripisyo dahil sa pagmamahal niya sa iyo, na yung anak niya ipagkatiwala niya sa mga magulang niya. Pero ikaw, na nagmamahal sa kanya, kaya mo bang magsakripisyo? Kaya mo ba siyang matanggap kung ano meron siya? If it's a package, kaya mo bang tanggapin? Kung hindi mo kayang tanggapin at hindi mo matatanggap at hindi mo kayang mahalin yung kanyang anak at yung girlfriend mo na may anak na single mom, huwag mo nang pakasalan kasi hindi kayo magkakasundo. Uukil-kilin mo lang sa kanya araw-araw na nang makuha mo siya may anak siya. Hindi ganyan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Ang pag-ibig ay hindi mapanibugho. Kung akong tatanungin mo, Jonathan, hindi bagay sa iyo ang babaeng ito, napakataas ng iyong paningin sa iyong sarili. At sana may makita yung babaeng isang lalaki na maaaring magmahal sa kanya kahit na sino siya at kung ano man siya. Yan ang tunay na pagmamahal. Jonathan, hanggang hindi mo kayang makonsyensya na mahalin ang babaeng ito kung ano siya, hanggang hindi mo kayang tanggapin na siya ay single mom, huwag kang mangarap na pakasalan ng babaeng ito sapagkat impyerno ang buhay na papasukin niya kasama mo. Kung kaya mong tanggapin dahil mahal mo, wala kang babanggiting anumang bagay na makasasakit ng kanyang kalooban. Kung matuloy kayo. Kung kayo po ay mayroong opinyon dito sa kasaysayan ni Jonathan, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Ipadala lamang po ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook page. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at ang inyong contact number. Or pwede kayong tumawag sa ating himpilan sa 8689-3289 at 8689-3290. Para sa iyo, Jonathan, sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.